Hey mga papi, nandito na naman ako. Ang topic natin ngayon ay about OCC and laglag lupa. Kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawa na to. OCC is oil catch can or iba yung tinatawag nilang oil catch tank. So, bakit nga ba nila ito ginagamit? At bakit gusto nila ito nilalagay sa dito sa engine bay? Ano ba ang function nito? At ano ba yung pinagkaiba nito sa laglag lupa? So, una, alamin muna natin yung function ng OCC, kung ano ba yung gamit nito, bakit sila naglalagay nito. Alamin muna natin yung description nito. Bale, ang nakasetup pala dito sa advi ko ay laglag lupa. Wala akong oil catch can dito. Pero alam naman natin yung function nun. Ay kung bakit, alamin natin kung bakit laglag lupa yung napili ko instead of oil catch can. So, ano nga ba yung description ng OCC? So, ang description nito ay keeps the engine clean even under the hard driving conditions. Catches the oil and moisture from the valve cover breather hose. Prevents carbon and sludge build up in the intake system and the engine. So, in short, ito yung mga na-build up, mga latak dito sa mga latak dito sa engine natin. So mostly dito yan sa intake intake sa EGR natin, manifold. Nagbi-build up yan yung carbon na yan. Minsan talagang hindi lang carbon yan, kasama pang oil yan. So bakit nga ba nilalagyan ng oil catch can to? So, nilalagyan nila to ng oil catch can or oil catch tank kasi nga pansinin nyo, kadalasan dito napupunta yung mga latak. So, instead na dito napupunta, nilalagay nila ngayon sa dinidiretso nila sa OCC. So, doon nilang nila dinidiretso nilalagay para hindi na magdumi yung EGR nila. Kasi nga naman kapag hindi nila nilagyan ng OCC, lagi kang maglilinis ng EGR mo, ng manifold mo dito, lalo na to madumi to, talagang talagang madulas-dulas pa, malagkit pa, at saka maitim na carbon yung nabibuild up dito. Yung iba gusto nila OCC kasi maganda nga naman yung OCC, di ba? Maganda nga naman tingnan, maporma dito kapag sinetup mo, maganda talaga tingnan. Pero yung function niyan, isa lang naman sa laglag lupa. Yun nga lang, sa laglag lupa mas pinadali, mas madali linisin kasi diretso na siya sa lupa malalaglag eh. Hindi ka na maglilinis ng oil catch can. Bali yung stock kasi nung advi na to, itong hose na to, ito yung stock talaga. Yung hose na to, ito kung nakikita nyo, itong hose na to, yung dulo na ito, dito talaga nakakabit yan. Dito sa mini air filter natin, dito yan original na nakakabit. Dito yan. Tama. Ayan, dyan talaga yung original na nakakabit. Dito talaga yan. Itong dulo ng hose na to, dito talaga yan. So, tinanggal natin. Kasi kapag tinanggal mo to yung hose dito, sa original na stock, kapag tinanggal mo, maiksi lang siya. Hanggang dito lang. Hindi siya aabot. So, kapag pag tinanggal mo dito, magkakalat ng oil yan. So, ang ginawa natin, ito yung sa laglag lupa, ginawa natin, bumili tayo ng mahabang hose. Yung hose na to mahaba yan hanggang dito, ayan o, hanggang doon sa lupa na, hindi naman hanggang doon sa lupa malapit na doon sa pinakambaba.
Yan, hanggang dito na siya, yan, oh. Ibigan na siya. Yan, hanggang dyan na siya. So, yan na siya dumidirekta. Dyan na natatapon sa baba. Ayun, oh. Natuyo na yung oil dyan, oh. Kaya na pa ako nakapark dyan umaga. So, yan. Hanggang dyan siya. So, yun nga. Hanggang baba yung laglag lupa natin yung hose para doon na maglalaglag ng mga latak. Instead mapunta dito sa EGR manifold natin. Tsaka kapag nagpa-cleaning ka nito, kapag laglag lupa na yung gamit mo, kahit hindi na ganun kadalas kasi before kasi kapag naglinis ng EGR dito, grabe yung carbon tapos ang oil nandun na, napakalagkit na. Eh ngayon kapag nagpalit ako ng air filter ko, pag chinek ko to, carbon na lang, yung wala na siyang lagkit. Wala na siyang lagkit. As in, manipis na carbon na lang. Mas madali siya linisin, punas-punas na lang. So yung hose nga na yun, sa baba na, tinanggal natin dito, na dito dati yan, kaya dito nakakabit dati yan. Katulad yan, di ba nilaglag na natin. Kung ibabalik uli natin yung hose na yun, ilalagay natin dito, sigurado, dito magdudumi talaga yan sa EGR niya, manifold. Kaya talagang madumi lagi yan. Mapapagastos ka sa pa-cleaning lagi dyan. At least ngayon, mas makakatipid na tayo. So, siyempre, tinanggalan natin to ng hose. So, kailangan may ikakabit tayo. So, kinabit natin ngayon yung washable cold air intake filter. Ito yung description nito ay improve overall air filtration, horsepower, torque, and gas mileage over stock filters. Help to draw more air into your engine so as to improve throttle response and enhance horsepower. The fine mesh increases the amount of airflow, straightens and flow, and stops sucking hot air from high temperature engine compartment. So, narinig naman natin, napakaganda ng function nitong washable air. Yung OCC at saka itong air filter, nabibili rin ito sa mga suki nating auto supply. Hindi lang naman sa Lazada meron yan. Sa auto supply meron din naman yan. Marami akong nakikita. FYI lang po, itong washable cold air intake filter nga pala, hindi lang to pang kotse, pang motor din to. Pwede to sa motor. Ginagamit rin to sa motor. Kaya mga kagulong, yan, pwede natin gamitin to. Tsaka meron tong isang klase pa na meron siyang cover na plastic. At least kung gamitin mo sa motor, mas maganda yung ganon, yung recommended yung ganon, yung may balot na plastic para hindi siya nadudumihan or nababasa. Yun talaga yung pang motor talaga. Pero ganito rin, nilagyan lang ng plastic. Yun lang. Iba, bis na nababasa ko dun sa comment, yung latak daw, may silver raw yun. Siguro yun yung tingin nila na may silver pa yung latak. Yung latak na yun, pupunta lang dito sa manifold. So, ano kaya silver nun? Silver na siguro dumi dito sa EGR natin. Kaya lang din natin. Yung latak naman na yun, pwede naman palitan yun eh. I-refill na lang natin yung engine oil natin. Eh di ba kapag nag-change oil naman tayo, 6 liters naman yung binibili natin. So may sobra pa. So yung mga latak na kapiranggot na natatapon, nilalagdagan pa.
or napupunta sa OCC, edi refill na lang natin. Tsaka advice ko lang kapag bago kayo bumiyahe, ugaliin natin i-check lagi yung level ng oil natin, engine oil. Kasi minsan sa sobrang busy natin, hindi natin check. Tapos may leak na pala. Hindi natin na-check yung engine oil natin, wala na sa level. Or kaya naubusan na ng engine oil. Yun, doon tayo magkakaberya. So gawin na lang natin na every time tayo umalis ng bahay, check muna yung engine oil para siguradong walang aberya. So paano nga ba mag-check ng engine oil? Kasi so kunin lang natin yung dipstick. So punasan muna natin to kasi kalat-kalat eh. So malinis na, napunasan na natin. Ay, check natin yung level ng engine oil natin. So nasa level pa naman. Kung makita nyo yung pangalawang linya na to, ito, yan. So okay pa naman yung level nya, puno pa naman. So syempre kapag dito na sa baba na, sobrang baba na, nakita nyo, o dito na sa dulo, o kaya dito na sa pang-una, mag-refill na kayo. O kung dito na masyadong konti na lang, i-check nyo na, baka may leak na yan. Kasi yung normal naman, hindi naman nagbabawas yan, hindi naman ako hindi ko pa na-experience na umabot ito sa unang level na to. Laging dito lang may konting bawas. Kaya ito, puno siya. So kapag dito na, sa una, masyadong mababa na yan, hindi pa nangyayari sa akin yan. So, baka may leak yan. Pa-check yun na. So yun nga, monitor lang natin lagi yung engine oil natin bago bumiyahe para sigurado. Bale itong washable cold air intake na to, nabibili lang to sa Lazada. I-search nyo lang yung name nya para makapili kayo doon. Ando rin naman yung sizes na ito, pag sinerch yun, halos ganito lang din naman yung lalabas niyan. Maliit lang naman siya eh. And halos pare-pares lang yung sizes. So sa laglag lupa, kung laglag lupa yung setup na gusto nyong gayahin, ito lang yung bibilin nyo. Siguro mga nasa 80 to 120 lang to. Tapos yung hose nga natin, kasi yung stock niyan mixi lang, hanggang dito lang. Simula dun sa hanggang dito lang, mga half meter lang. So bili kayo ng mga 1.5 meter para hanggang dun sa baba, dun na lalaglag. So kung gusto niyo naman yung OCC or oil catch can or oil catch tank, so bili kayo noon OCC. Siguro mga presyo noon nasa 500 to 800. Yun, so mas mura pa rin talaga yung laglag lupa. Tsaka wala ka masyadong lilinisin. Yung nga lang talaga, maporma lang yung OCC. Pero yung function niya halos parehas lang naman dun sa laglag lupa. Yung mas hassle pa. Ililinisin mo lang dito sa laglag lupa yung pag nasa garahe nyo, yung malaglag na lata ng oil. Pag nalaglag yun, buhusan nyo lang ng tubig. Tapos pahin nyo, tanggal na yun. Ganun kadali maglinis nun. So hanggang dito na lang yung video ko. Nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyong setup. Kung gusto nyo ba yung OCC or yung laglag lupa. Kung saan kayo masaya, doon kayo. At sana nakatulong ako sa inyo. Comment down below lang kung may mga any suggestion pa kayo.
Hindi naman tayo perfect. Gusto ko lang gumawa talaga ng video para makatulong sa mga newbie natin. Kasi nakikita ko si minsan sa group, puro ano lang puro comment. At least ito may video na mas madali na gawin at nakikita nyo talaga kung saan dapat ikabit, anong dapat ikabit, ano dapat bibilhin, at kung magkano, at least nasabi ko na rin. Ayan. Hanggang dito na lang mga papsi. Sana nag-enjoy kayo sa video ko at sana nakatulong. And share lang natin para mas marami naman makakaalam. Tsaka shoutout pala sa page ko. Sana follow nyo yung page ko, RB Boys MotoQuest. Ayan. Kakagawa ko lang ng page. Stay safe, everyone. Stay at home. God bless.